Kakampi ng bayan, kasangga ng masa, kapanalig ng batas at hustisya. Attorney Danny Con, Abogado de Campanilla. Magandang gabi po, Pilipinas, at sa ating mga kababayan. Kumusta po kayo at kahit saang bahagi pa kayo ng mundo naroon, dito sa atin o sa ibang lugar, basta nandun sana kayong lahat sa isang ligtas Oo naman. na lugar. At Bilang mga permanent residents man o mga OFW, at alam namin umaabot kami hanggang doon dahil nakakakuha kami ng mga katanungan galing sa inyo. Welcome po sa isa na namang gabi ng makabuluhang talakayan, mga payong legal at mga katanungang bibigyan natin ng malinaw na kasagutan dito sa Attorney Danny Con, Abogado de Campanilla. Ako po si Bibeth Ortesa, ang makulit na sawsawera ng bayan. Yan, totoo na sinabi mo ngayon, ha? Hindi na yung mahinhin. At mahinhin pa rin. Pwede ka naman maging mahinhin at makulit at the same time. Pwede ba yun? Pwede. Sige nga. At kasama ko ngayon kasama ko palagi ang ating abogado de Campanilla, ang magandang Attorney PG Galan. Nahiya naman ako. Hindi ako mahihiyain. Thank you. Hello po sa ating mga nanonood sa amin ngayon sa Facebook Live at saka sa YouTube. Sana ay nasa ligtas nga kayo. At kung nasa bahay man kayo, I'm sure baka malapit na kayong kumain. Diba? So, share naman ng food. Lagi ko sinasabi, penge naman, di ba? So, di ba? Kumusta ang araw mo ngayon? Ay, okay lang, ang init, di ba? Ay, oo, grabe. Kaya pala ganun na lang kalamig nung first 2 months of the year. Parang, di ba, nataalala mo, nung merong panahon na bandang March, parang ang lamig. Oo. Natanso tayo doon, akala natin, Akala natin forever. Oo, na parang meron pang, parang fake news na parang malayo raw tayo yung sun. Sabi ko, ano ba naman yan? Hindi. Yes. Summer is summer sa Pilipinas. Although nag-declare na ba? Hindi pa ata. Hindi, pero ang tayo, El Nino tayo eh. El Nino ba ngayon? Oo. So, ibig sabihin, last year maulan. Maulan. So ngayon. Pero alam mo, iba nga ngayon ang init ngayon, ha? Iba siya ngayon. Tsaka parang feeling ko yung araw kulay orange. Sa sobrang init nga, minsan iniisip ko, yung ba polo shirt ko, pag sinampay ko sa labas, mapaplansya na. Oh, mabilis. Dahil Steam. Sa init eh. Oo. Sa Pero ba init. susuko na yung init na ganito sa atin kaysa sa ibang lugar na dry? Ay, totoo rin yun. I've been to a country na ang dry nung ang sakit sa balat. At least sa atin papawisan lang tayo, okay na tayo, 'di ba? Pero hindi mainit pa rin. So, sa mga pinapawisan ngayon, sa kanila 'di ba, maligo na lang kayo pero mahal rin ang tubig ngayon. Nagtaas ang lahat nagtaas. Hindi lang isang tumataas, lahat 'yan apektado. Oo. Anyway, sa mga gusto nga maghain ng inyong mga reklamo, ay mag-text lang kayo sa amin sa Globe 0954-310-0331. And for Smart, it's 0961-770-8807. Feel free. At sa Messenger rin, pwede kayo. Dahil meron kaming Facebook. Huwag po kayong titinag. Dahil ngayong gabi at sa lahat, parang gabing darating. Titingad. Ano ibig sabihin ng Titinag, titingad? huwag kang gagalaw. Gagalaw. Yun, no? Parang di ba? May, Don't- parang si Danny ko. don't move. Titingad. Di ba? Maganda yan. Gagamitin ko yun. Titingad. Titinag. Titinag. Oo, titinag. Ayun, titinag. Okay. Dahil ngayong gabi, sabi ko nga, at hindi na ngayong gabi, ang batas ay palaging para sa iyo. Yes. Sisimulan na natin ang ating talakayan dito sa Attorney Danny Con, Abogado de Campanilla, Okay. Who's our first one? taga Quezon City, si Adrian, 35 years old. Magandang araw po, Attorney. Ako po ang ama at may anak akong lalaking 10 years old na illegitimate at mula nung 2 years old siya, ako na ang nag-alaga at halos sumasagot sa lahat ng pangangailangan niya. Sa loob ng 10 years, wala pong kahit emotional and moral support na ibinigay sa bata. I assume yung nanay. Oo. Marami po akong proof dito. Bigla po ngayon gustong kunin ng Ay, nanay nako. ang bata at siya na raw ang magdidesisyon para sa kanya.
may sapat po ba akong basihan para mag-file ng custody case? At may chance po ba akong makakuha ng full custody? Ano po ang dapat kong ihanda? Para siya yung movie. Alam mo yun, yung mga movie na gano'n. Yung tatay kong nanay, yun ang alam ko. Anyway, sa sagot na to, 'di ba? Unang-una yung general rule, illegitimate. Pag illegitimate kasi ang bata, ang sole parental authority rests with the mother. Yan ang normal na rule sa atin, 'di ba? So inaamin naman niya illegitimate ang anak, hindi sila kasal. Pero apparently iniwan nung nanay yung bata sa Magmula kanya. pa raw nung 2 years old So, so 10 years old na, mahabang panahon. Ano ang karapatan ng tatay sa kanyang illegitimate child? One is there is the duty to support, and if it's acknowledged, meron naman silang visitation rights. Inaano yun. But in this case, nasa kanya yung full custody. Yes. Is it easy to gain full custody? Inaamin ko, hindi siya madali. But is it possible? Yes, it's possible. But you have to prove that the mother is an unfit Yeah, mother. at saka virtually, wala Wala siya doon Oo, absentee so if you have mother. proof na inabandon yung abandonment is one of the grounds for one of the signs of being unfit mother, or if abuse or any other of those grounds, there's no one formula for it kung one is going to be declared an unfit mother, but it has to be of a serious and of a nature na talagang will be declared na the child will be better off without her in na mag-aalaga. I think in your case, mukhang malakas-lakas ang magiging Kaso niya. Oo, kasi 10 years old, medyo may ulirat na yung anak Oo, mo. di ba, attorney? Tsaka hindi ba yung Best custody sa interest of the nanay, child. up to 7 years. infancy, up to 7 years Up old. to 7 years, ang tawag doon ay tender years rule, na a child, 7 years and below must always be with the mother. Kasi yun yung developmental stage, they need their mother. Lampas na siya sa 7 years, 10 years old. And I think it will do more harm for the child na bigla mong i-uproot from what he has known na for so many years. Ito ba, attorney? Pag halimbawang nagkaroon ng kasuhan, umabot sa korte, Family court at po. nag-witness yung bata mismo, The choice of the child will be given much weight in this Yun. case. So kung papipiliin yung bata, actually, papipiliin siya. Tapos parang sasabihin na, but in this case, you have to really prove first that, number one, unfit mother, and then second, choice of the child. And always paramount, the law will always look at the best interest of the child. Saan bang sitwasyon mas ikabubuti sa Ng batang? bata, Mukhang dito sa tatay, Oo. Mukhang inabandon. Bakit kaya, 'Di ba? Parang sana sa kanilang sitwasyon maging na lang sila. Yung hindi acrimonious kasi parang okay rin naman na makilala ng bata yung nanay. Pero oo. bigla, syempre, But custody is a different thing. in my altogether. scriptwriter's mind, No. nung nakita kong 10 years old, biglang gustong kunin na ng nanay, naisip ko, baka naman magaling kumanta at sumayaw. Oo nga. Gusto ng nanay siya na manager. Tama na. Pwede. Kasi Pwede, bakit biglang bigla? Gawa Di na ba? natin ng ng movie, gumawa na kayo. Di ba? Sige, Okay, sige. question number 2. Rina ng Pasig City. Napapansin ko yung ating mga questions lately galing sa mga kalapit na lugar. Oo nga, Parang ayaw din gumastos sa gasolina Kasi ng parang mga nagpapadala. dahil sa mahal ng gasolina, Yeah. yung sa kabilang town, para ka na rin nag-abroad. Sa Ganun. mahal ng parang plane fare na rin ng gasolina mo. Magandang araw po, attorney. Nagpa-admit po ako for a laparoscopic procedure at inassure ako beforehand na covered ng HMO ang procedure at doktor. Ngunit sa final bill, 90% lang ang sinagot at may 10% copay pala na hindi malinaw na naipaliwanag sa amin bago ang procedure. Napilitan po kami magbayad ng 24,000 para makalabas ng ospital. May karapatan po ba akong i-dispute ito at maibalik ang binayad namin?
Nako, medyo mahirap yan ha. Kasi alam ko talaga for all HMOs may participation. Yes, That's kind of meron talagang Oo. pagbabayaran ka pa rin ng that's kind of yes, standard. yeah. Kasi even in other countries like the US, Yes. who have what they say they have free healthcare, kahit papano, very few countries ang 0%. Yes. Siguro some, maybe in Sweden, I think, or whatever. Kasi ito, kung nagbayad daw siya, magkano nga binayad? 20,000 ang binayad pa nila. Oo, so that's the 10%, so 200. 24, malaki na rin yung Malaki, ano. 6 figures, mga Yeah. 200, di ba? Oo. So, malaki-laki na nabawas sa ano mo. 240 ang total bill, 24 Ang lang magandang binayaran tanong dyan is that, will the verbal assurance of yung mga nagkamali sila na magsabi na lahat sagot, override yung pinirmahan mo nung nag-apply ka for the HMO. Good Kasi point. I'm sure, kasi nung ikaw ay kumuha ng HMO, nasa fine print yan, meaning nasa terms yan ng, at malamang kung hindi mo nabasa yung kontrata, does that excuse Yeah. I don't think it does, Rina. I'm sorry, 'di ba yung parang for them siguro na covered ng HMO ang procedure doctor, 90% is substantial enough. Ay exactly. substantial enough. It's not 50% or It's not 60%. 50%. Actually, It's ang ganda ng 90. HMO mo, ha? Yeah. Sa totoo At lang. saka, kaya yung tanong ni Rina, may karapatan daw ba siyang i-dispute? May karapatan kung sa karapatan. Oo, pero ang sagot dyan, makukuha mo ba? mukhang hindi. Feeling ko hindi. Feeling ko if you look at your contract when you first signed on this HMO, I think in standard sa kanilang mga clauses dyan is that there will be participation. So, sorry to say. Diba? So, next na lang tayo. Okay. Next natin. Kasi ang ganda nga yung deal na, 24, the 6 figures. Oo. Sana nga, lahat ganun eh. Sana all. Oh. Okay. Mariel, 29 years old from Laguna. Magandang araw po, attorney. May 2 pamilya po ang father ko at plano na pong i-donate ang mga properties habang buhay pa siya. Okay. May napag-usapan po dati na maghati sa pera mula sa pagbebenta ng isang property para sa gastusin ng papa namin, pero tila nagbago ng usapan ngayon. Kami po ang nag-aalaga sa kanya, lalo na sa mga hospital expenses. Mas mainam po ba na humingi muna ng malinaw na kasunduan o bahagi para bago pirmahan ang deed of donation? Okay. Teka lang, hindi ko. Ulitin natin. 2 yung pamilya ng tatay niya. Okay, so Pag-usapan na, may plano na raw na mag-donate. Sige, okay. Ang mga properties. By donate, I think, para i-apportion na. Actually, maganda naman yung kung 2 pamilya, magbigay na siya para hindi na pag-awayan pag siya pa yung namatay, yes. di ba? So, tapos noon, para sa pero meron pang, yung isa bebenta para sa gastusin ng papa. Pero nagbagong usapan. Anong usapan nyo ngayon? Kami po ang nag-aalaga sa kanya, nasa mga. So, ano yung Parang this family, ang nag-aalaga sa kanya para sa mga hospital expenses. So, malamang yung first family, or yung malamang yung family ngayon. Mm. Di ba? Yung kung saan siya nasaan ngayon. So, okay. Unang-una, maybe sagutin ko muna is, can the father donate at this point? Yes, the father can donate. Meron lang may mga taon lang hindi siya pwedeng donatan. Like? Okay, he cannot donate to the mistress. Okay. To the second wife. Pero to his illegitimate children, yes, he can donate. Okay, so yan ang una ha. Kasi you cannot donate. Bawal yun eh. Nasa civil code yun. But you can donate to his children. Diba? He cannot donate to his wife. Kasi, hindi dahil sa bawal, but it doesn't make sense. Kasi while they're still married, isa lang kayo eh. So it's like one hand giving to another. So, children, pwede, except for the second wife, unfortunately, di ba? So, ngayon, kung may napag-usapan po dati na yung, dapat siguro magbebenta yung isa. Para paghati-hatian Tapos mukhang nila. nagbago usapan, so hindi na magbebenta ng isa. Donate. So, parang siguro ang tingin ko sa problema nila is, paano naman kami? Paano yung ginagastos namin ngayon? Parang Actually, pwede naman kayo humingi ng mas malinaw na kasunduan. Kasi your father can, while still alive, you don't have yet the right to inherit eh. Yes. Your father can still dispose of his property On his own. to whomever he likes, except for those na bawal sa batas. Kaya sila sabi ko,
except for in the manner that he likes. So yes, it can be subject to agreement na, okay, kung magdo-donate ka, pwede ba mag-donate ka sa amin ng mas malaki kasi kami yung sasagot nung most of your most of your medical expense, kami nag-aalaga sa'yo. Yes, that could be done. Can Diba? can the father stipulate na, o sige, ibebenta ko itong isang lupa ko, with the provision na ito ay pupunta sa aking upkeep, sa Of aking course, because that's his. gastusin. Of course, that's his. Kasi lupa na yun eh. Oo. 'Di ba? So parang assuming na papayag yung asawa niya. Oo. 'Di ba? Yung Kasi first wife, the first wife is the co-owner eh. co-owner. Assuming na the first wife is on board with the sale, Mm-hmm. 'di ba? Then of course they can always sell and yun nga yung mga ginagawa ng iba, 'di ba? Land banking ang tawag nga doon, 'di ba? Yung mga nung unang panahon, yung ayaw nagde-deposit sa bangko, ayaw pera. They invest in real estate early on in their lives, hoping na it will appreciate in value. And then eventually when the need arises, they Hindi will na mubura. pero ako, minsan, ang hirap pa nung magbenta, hintayin mo pang may buyer. Pero, malaki na nga naman ang upside nun. And the answer is yes. The answer is yes. They can always sell and specify kung saan gagamitin yung portion. Because buhay pa siya eh. Oo. Buhay Desisyon siya pa niya yun eh. Desisyon pa niya yun eh. Hindi pwede magreklamo ng mga anak na, paano naman ang mana ko? Madaming ganun ha. Pero sa totoo lang, huwag kayo magreklamo habang buhay pa mga magulang nyo. Ay, kung gusto nilang ubusin ng kanilang kayamanan, eh wala kayong magagawa. Dahil it's still theirs until the time na it's no longer theirs. And the right, tawagan namin doon sa right na right to inherit is what we call an inchoate right. That's very, meaning, naghihintay na karapatan yun. Ang spelling po ng inchoate, I-N-C-H-O-A-T-E. Uy, dapat nag-abogado ka. Alam mo ang spelling. Very good. Actually, meron namang kasi meron rin namang remedyo yan eh. Pag kunyari, at near death, 'di ba? Tapos yung mga madaming ang gumastos na pinaggumastos yung isang anak ang gumastos lahat sa expenses dun sa hospitalization, tapos hanggang dun sa funeral expenses. Yung estate, ang may utang doon. Yes. May utang ngayon yung estate nung kung sino man yung yumaon doon sa nagbayad nung near-death na expenses. And that can be, and that's not, yung hindi yung dagdag sa mana. It's just that may utang. At iba, i-credit yon sa pag naghati yeah. ang hatian. So, meron naman kayong remedyo doon. Let's say ngayon, hindi niya ginawa yan, ayaw niya magpa-deed of donation, ayaw niyang gawin yung gusto niyo, i-record niyo lang lahat ng mga Usapan na ganyan. At pwede niyong singilin ng estate kung Yes. kung consider it as utang sa expenses na And iyong- always, in all cases, save whatever documentation that you have. Yes, oo. At pati included na dyan, attorney, di ba, yung mga message, yung mga Yes, text, mga oo. ganyan. Lahat po yan. Oo, so magkakaroon yung ng mga, bearing. kasi yun ang isa mga madalas pag-awayan ng mga pamilya ngayon, di ba? Yung, paano naman kami gumastos sa mga Oo. magulang namin, kami nag-alaga. Paano yan? Hindi naman kami. Sige pa, equal tayo sa manahan. Oo. Actually, hindi rin naman, pwede na naman na mabayaran kayo doon ng estate, di ba? It's not considered na dagdag mana, pero balik Balik gastos. Oo, Yeah. totoo. Okay, question number 4. Question number 4 na Oh, tayo. galing natin. Oh. Okay. Happy for us. Si Denise, 30 years old from Rizal. Magandang araw po, attorney. May 2 anak po akong babae na kasalukuyang nasa ama nila kahit hindi ka magkasal. May history po siya ng violence at drug use at may record na rin sa barangay. Kaya natatakot akong kausapin siya para kunin ang mga bata. Ako naman po ang nagbibigay ng suporta pero hindi ko sila makuha ng maayos kaya pinayuhan akong dumaan sa family court. Maaari po ba akong humingi ng tulong sa PAO kahit hindi ako indigent at may chance po ba akong makakuha ng custody? Siya ang nanay? Siya ang nanay. Oo nga, ano nangyari dito, no? Kakaiba, no? Bakit kaya? Oo, Kasi siya yung para baliktad, no? Siya yung nagbibigay Oo, ng siya support. nagbibigay ng suporta, Oo. pero yung 2 bata Oo nga nasa tatay. Oo nga eh. Hindi lang nasabi ni Denise kung ilang taon yung mga anak. Oo Kasi nga yan.
sabi nga ng usapan natin, ng napag-uusapan Pero natin bata pa dito, siguro, 30 pa lang si Denise eh. kaya nga. So, ibig malamang menor sabihin, pa yung mga yan. ang karapatan ng custody sa mga bata, yung nanay. Oo nga eh, bakit? So yes, Denise, sinasabi ko sa'yo na yes, you will win your case actually, di ba? Dahil sole parental authority, hindi kayo kasal, of illegitimate children rests with the mother, which is ikaw. And in fact nga, hindi ka naman unfit mother. Ikaw nga hindi ka alam kung anong circumstances Oo. kung bakit napunta sa nanay. Baka naman nasa ano kasi, abroad, or matagal ng, Pero ang baka nasa question probinsya. ang question nga niya, may karapatan po ba akong Oh. kunin yung mga bata? Of course, the answer is yes. Ang mahirap ang answer ko lang na no is yung sa PAW. Kasi yung pa-assist yung PAW is sadly only for indigents. So sinasabi niya na hindi siya indigent. Eh ang PAW kasi ang bago nila tanggapin yung kaso, humihingi ng certificate of indigency Yeah. sa barangay. But in this case, pwede bang DWSD yan? Pwedeng DSWD yan. Kung ayaw mo magpaw, ilapit mo na lang sa DSWD. Natutulungan kami, legal department yan, specifically for your concerns. Pero, absent any other facts that we know of right now, mananalo kasi Denise. Yeah. Oo nga, 30 lang, so malamang menor. Sa inyo yan. Okay. Next, meron na tayong caller na imbag nga rabi sa iyo, Manang Biday. Ah. Buhat sa Ilocos Ay, sa Region, Ilocos. si Sheila. Sheila? Hello po. Hi, Sheila. Hello po, good evening po. Anong matutulong namin sa'yo? May question lang po ako kasi po yung anak ko po, yung daughter ko is 6 years old pa lang po. Mm-mm. Tapos nasa side po siya ng father niya. Oh, parang, Eh, Magkaugnay. oo nga. yes po, and then ayaw niya po kasing ipakausap sa akin. Ayaw niya Bakit? pong Okay, ipahiram sa akin. kasal kayo nung tatay? Hindi po. Ayun. Ikaw ang may karapatang Ikaw ang may magpalaki ng Bakit iyong anak. bakit siya nandun sa father, sa biological father? Kasi po, nanganak po ako last 2024. Tapos nag-transfer po kami sa Ilocos Region. Nung So, nag-transfer so, po kami, Okay, pero 6 years old, so ito yung panganay. yes po. So meron kang second child. Yes po. May second child po sa new partner po. Same partner. New. New New partner po. new partner. Yes po. So, pero hindi. So nung nagkaroon ka ng bagong anak na iniwan mo muna yung 6 years old mo sa biological father, is that correct? Actually, before po, nasa kanya po talaga. Kasi ayaw niya po ibigay. Ang dami niya pong threats na ano po, hindi ko daw po siya kilala. Pag kinuha ko po, ayaw po ma-involve yung anak ko sa mga barangay-barangay, sa mga kaso-kaso. Kasi traumatized po siya dahil dati po, hindi po maganda yung pagsasama namin ng ex-partner ko kasi may domestic violence po. Ay, Bakit nakikita mo po ng iniwan? bata. Oo nga. Nako, okay. Ngayon, nung time, nasa kanya na po yung bata ngayon, ayaw niya po ipakausap sa akin. Kasi gusto niya, pag sinabi niya po na magbigay ako ng gantong amount, ng gantong araw, bibigay po. Naku, may extortion Pero pa before na. po, May extortion pa nangyayari dito. 'Di ba? yes po. Before po kasi, nagbibigay po ako pero food lang po, tsaka yung kailangan ng bata sa school, mga pagkain, mga school supplies. Hindi ko na po siya nakakausap not unless si-remit siya ng family ko. Ay, nako. Alam mo, meron kang karapatan dyan. Kasi unang-una, 6 years old pa lang. At hindi kayo kasal. So, Oo. parang, kanina kakasagot lang namin, sole parental authority, sa'yo lang, Sheila. 'Di ba? So, yes, you can. Actually, dalawa ang pwede mong gawin, ha? One is, magkaso ka sa family court for, Yes. na maisoli sa'yo yung anak mo. At mai-put in the record. Na gusto mo siya, na nasa iyo yan. Kasi 7 years old eh. Lalo na to, tender years rule. Tawag doon, Sheila, tender years rule ha. Lahat ng bata na 7 years old below, parang dapat nasa nanay. Sa mga ganitong sitwasyon. Very hard to remove custody of a child na tatanggalin mo sa nanay pag 7 years old. Kahit na sabihin pa nung bata na gusto niya sa tatay niya,
ng 7 year, below 7, hindi yon kasi it must be with the mother. It's only when above 7 years old na kung sa baga, tatanungin yung bata, saan mo mas gusto? At saka may mga, sabi ni Sheila, may threat daw yung tatay Oh, na, yun ang second na pwede mong gawin. Kung sinethreaten ka, there's pwedeng psychological abuse yan. Yan. And ang VAUSI kasi, ang VAUSI not only also applies to former partners. yes. It doesn't, hindi porket ex mo na yung tatay nan at hindi kayo kasal na hindi siya masasubject ng VAUSI. Kung ako I suggest i-VAUSI mo kasi 6 years old na yung anak mo. Malapit na siyang mag-7. Yes. So mas mahihirapan ka sa 10 Ngayon pa lang, Oo. aksyonan mo na. Aksyonan mo na. And kasama dun sa VAUSI, ang VAUSI kasi is a criminal charge. At pwede ka nang pumunta ng pulis, merong VAUSI desk doon, at i-relate mo na tinithreaten ka, na ganyan. Ilahad mo lahat. Ilahad mo lahat Yes para po. makuha mo ulit. At the VAUSI, pwede yan, the order, ang lumalabas usually sa VAUSI, usually may protection order agad yan na even at the fiscal level, at pwedeng maisoli sa'yo yung anak mo. Yes po. Another question po, attorney, is that yung ano po, pag pumunta po ba ako sa barangay, immediately po ba makukuha ko yung anak ko or kailangan ko pa po ba ng assistance ng Women's Desk sa PNP? I suggest na kung VAUSI kasi it's a criminal case, na minsan lampas yan sa jurisdiction ng barangay, magpa-women's desk ka na lang muna. Okay po. So, Women's Desk po Miss muna. Binte, Okay kasi po. matagal lang pa ikaw. Ano mangyayari dyan? Usually ako, sa tingin ko, hindi naman hindi ka pwede pumunta ng barangay. I'm just giving you the bare facts na usually pag sa barangay at usapang practically speaking and realistically speaking, sa barangay, kung hindi kayo magkasundo at malamang dito hindi kayo magkakasundo dahil Yes po. usaping bata to hindi nila agad-agad, kung barangay lang ang nakaharap nila, kung ikaw ba magsosoli ka ng bata sa pagbarangay lang kausap mo, hindi. At saka not only that, attorney, kasi magkahiwalay na barangay sila eh. O nga, Si magkahiwalay Sheila, kayo. it's not as if Yes po. they stay in the same barangay. Wala ka Si na Sheila ba, hindi nasa na kayo Ilocos. magkapit-bahay? Hindi na po. Hindi na. Hindi kayo pwede sa barangay. Mag-women's desk ka na lang. Women's desk, Okay po. at the same time, VAUSI. Mas mabilis yun kaysa yung hintayin mong, kasi kung custody, Diyos ko, nag-7 na yan, di ba? Yes. Di ba? So, kasi hindi ko ba sinasabing hindi mo makukuha basta lumampas siya ng 7 years old, but you will have more hurdles pag ganon. Okay po. Thank you po, attorney. Thank you, Sheila. Salamat din sa Thank you pagtawag po. mo, Sheila. Parang related yung Oo, dalawa nga. kaya lagi nating sinasabi na mga kaibigan, makinig po kayo sa aming mga tinatalakay na usapin dito dahil baka hawig sa inyong Medyo sa inyong magkahawig, kaso. di ba? Laki ng pagkakahawig. Oo nga eh. Parehong under Oo nga. the age of 7, mga Oo. ganun. Tapos may yung isa may violence, drug use. ito Ito rin. violence din, may making threats. Oo eh. Tsaka parang, di ba, ang hindi ko maintindihan is yung although I could understand na kung bata pa, tapos parang hindi ko naman sinasabing pero naintindihan ko rin naman yung mga ibang mga bagong ina na wala naman masyadong trabaho, hindi alam kung paano bubuhayin ng anak, na minsan nga naman maiiwan niya dun sa tatay para siguradong matutustusan, di ba? Which I think in this case no sa caller, but yung isa hindi eh. Siya kaya nagtutustos eh. Siya. Diba? Hindi niya pa sa kanya. Pag hindi mo binigay sa akin to, etc., etc., oh. Ang weird, di ba? Parang, kaya hindi mo masasabi talaga na, yung pagtatanong ako, bakit madami mga batas na protecting women as opposed to protecting men. But this is the case eh. Oo. Di ba? Abusive talaga yung This is the case eh, na parang, women are vulnerable. I mean, I can see this, di ba? Nakakalungkot naman to. Sana makuha nila yung mga anak nila. At saka lang, no, hindi ko naman kayo hinuhusgahan yung mga nagkakaroon ng mga relasyon na mga ganyan. But bago kayo magpasyang, magkaanak sa isang lalaki, pag-aralan nyo muna yung lalaki at hindi lang siya, kung pamilya niya, kung sentidor ba pamilya, hinay-hinay lang. Because to have children is not just to give birth to a child, but to be responsible for the child's future. In the future. Kaya nga alam mo ngayon,
Ang dami kong mga nakakausap. Kanina sinasabi kasi ang dami kong nakakausap na mga millennials, saka mga Gen Z, ang ganyan. Ano ba ang tawag ngayon? Sa mga ayaw nang magkaanak. Ay, nako. Ayaw. Kaya They don't, ang dami ng as a choice, no? Anyway, on that sad note, on that sad note. Diba? sa lahat po na nag-text, nag-comment, Oo at nga kasi nga, nagpadala ng, sorry downer ba kami? Pero hindi. at nagpadala ng mensahe sa aming Facebook page. Maraming salamat po. Patuloy lang po kayong tumutok sa mga susunod nating episode. At ang inyong mga tanong o kaugnay ng inyong mga tanong, ang susunod naming pag-usapan dito sa pamilya. At ako po, si Beth Ortesa, kasalukuyang nalulungkot sa mga sunod-sunod nga na eh. pag-usapan Ang natin cute pa naman dito. ng mga babies. Pag babies pa rin kayo. So, parang magagalit ng population control sa akin. At ako po, ang inyong abogada de Campanilla, si Atty. PG. Bye-bye!